Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin. Masaya, puno ng pagpapala at magandang araw po ng Martes sa inyong lahat, mga ginigiliw naming kaibigan at taga-subaybay. Nais ko po sa inyong ibahagi yung aking nabasa, ang sabi ni Robert Frost. In 3 words, I can sum up everything I've learned about life. Kaya ko daw sumahin ang mga natutunan ko sa buhay. At ano yon? Ang buhay ay patuloy. Life goes on. Nangangahulugan po na hindi ito ang katapusan, hindi ito ang final at forever nating kalalagayan. No, because life moves on. Life goes on. Mga kaibigan, ako pa rin po ang inyong kaibigan, Melo Ana Demong, dito sa Tinig ng Pag-asa. Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio. Kami po ay patuloy pa rin sa pamimigay ng mga aklat at aralin sa Biblia. Sa inyo po na nagnanais makatanggap, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Pero bago ko po banggitin ang ating mga contact information, nais ko po munang batiin ang ating pong kasamahan dito sa Tinig ng Pag-asa, ang ating tagapagsalita, si Pastor Romeo Mangilima, na kahapon po ay nagdaos ng kanyang kaarawan. Belated happy birthday, Pastor. Pinupuri po namin ang Diyos sa inyong buhay, sa inyo pong pagtatalaga sa ministeryo, lalo na po dito sa gawain ng pagpapahayag ng katotohanan ng pag-asa na tanging masusumpungan natin kay Jesus. Happy birthday po, Pastor Romy. Tayo po ay magpapatuloy. Ito po ang ating mga contact information sa inyo po na nagnanais ng mga aklat at aralin sa Biblia. 0917-174-2777. Ganoon din po kung may mga tanong kayo, ito po ang inyong maaaring tawagan. 0917-174-2777 or sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. Ang ating pong toll-free number para sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa, 1-800-132-20196. Yan po ang inyong matatawagan ng libre. 1-800-132-20196. Maaari rin po kayo mag-send ng email sa connect@adventist.ph. Of course, ang ating pong programa ay on socials also, our Facebook page AWR Luzon, Philippines, at ang ating pong YouTube channel Adventist World Radio North Philippines. At kung nagnanais po kayo ng mga readily available, downloadable po ng mga Bible study guide for kids and adults, feel free to visit bibleschools.com/Central Luzon. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Atin pong iniisa-isa, tayo po ay tinatalakay natin yung mga asal, mga likas na kinakailangan po nating malinang, ma-develop para po mas maging produktibo, mas maging makabuluhan, at mas maging masaya rin po tayo sa ating pamumuhay. Kayo po ba ay meron na kayong ni-regret na something na inyong sinabi? Sa isip niyo, bakit ko yun sinabi? Sana hindi ko na lang yun sinabi. Kung pwede ko lang sana bawiin yung aking nabigkas na. Or, meron po bang pagkakataon sa buhay nyo na alam nyo na dapat kayong nagsalita pero hindi nyo ginawa? Kailan po ba silence is golden, sabi nga nila? At kailangan natin na magsalita ng malakas at ng malinaw? To speak or to be silent? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Muli, makakasama po natin si Dr. Mary Jane Zabat. Magandang araw at masayang umaga sa inyong lahat, mga minamahal. Salamat sa Panginoon at may pagkakataon na naman tayong matuto at mapaalalahanan kasi ang iba ay nalimutan lang naman natin. Tayo naman ay medyo nakatulog lang ng konti kaya nakakalimot paminsan-minsan. So buti ng Panginoon para paalalahanan tayo dun sa mga mahalagang bagay na atin pong namimiss sa ating mga buhay.
Ano mga pangyayari po sa maghapon na lumipas sa atin nung nakaraang araw? Anong mga nangyari sa atin? Have we let go of the things that keep us away from our family and away from God? Ano po yung ating binitawan na, no? Para lang maingatan natin, no? Yung nagpapalayo sa atin sa Panginoon ay atin nang iwaksi, no? Ano yung ating pinagdesisyonan kahapon para hindi na mangyaring sumira pa ng ating buhay, sumira ng buhay ng ating pamilya at mga kaibigan? Have we let go of our grudges, our envy, our jealousy, our impatience, our selfishness? No, yung mga patuloy nating pagdwell sa mga nakaraan, no? Yan ay atin ang palayain para maging masaya tayo, maging magaan ang pakiramdam natin, magpatawad, let go and let God, ang sabi ng ganon, And hold fast, Hold fast saan? Hold fast sa pag-ibig ng Panginoon, Panghawakan nating matibay ang pananampalataya sa Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, at ang karunungang binibigay ng atin pong Panginoon. By God's grace and mercy, we can get over these unhealthy attitudes na dapat nating i-let go. Marami yan, mga bad choices, mga bad habits na mayroon tayo. What did you consider significant, important, essential to a better life, making you a better person? What did you tell God you will hold fast? Ano yung sinabi mo sa Panginoon? Nakipag-usap ka ba sa Kanya kagabi ng heart to heart na sinabi mo, Panginoon, gusto ko nang i-let go itong galit ko. Gusto ko nang manghawak sa pagpapatawad. Our beautiful and colorful life, ito po ay gusto nating panghawakan. So, tingnan natin ang kagandahan ng buhay. Sa kabila ng may mga problema sa paligid natin, nagkakasakit tayo, o kaya naman nagkukulang tayo sa ilang mga bagay, o may mga hindi magagandang pangyayari sa buhay, still, marami pa rin tayong makikitang magagandang mga bagay na pilit ipinapakita sa atin ng Panginoon. Yun nga lang, tinatakpan natin ang ating mata para hindi natin ito makita. So, ang buhay ay tunay na puno ng kulay. Hindi pwedeng pura kulay pula. May mga times na ito ay nagiging asul, gloomy. May mga times na ito ay white, very clear, very peaceful, very clean, ang ating buhay. Our relationships, ito po ay ating pinanghahawakang matibay, lalo na kung ito ay bumabago ng buhay natin, nagpapabuti ng ating buhay at ng ating paraan ng pamumuhay. Our hopes and dreams, kung ito'y tinalaga natin sa Panginoon, ito po ay ating panghahawakang matibay. Our precious moments and precious memories with our loved ones, with our spouse, sa ating mga kaibigan, sa mga taong may malasakit sa atin. Our learning, each day, yan. Our honorable character traits, yan, ay napakahalagang panghawakan ng matibay. Today, we shall be choosing between speaking or keeping quiet, keeping silent. Kailan nga ba tayo dapat magsalita o kailan naman tayo dapat manahimik? Parang madali lang, di ba? Ang sabing ganon ay ang mga babae daw ay mas may karakteristik ng pagiging madaldal. Kailangan niyang i-express ang kanyang iniisip, ang kanyang nararamdaman. Habang ang mga lalaki naman ay piling-pili sa kanilang mga pagsasalita. Lalo na yung mga sinasabing one word man, o yung mga taong man of few words. Ayan, so yung man of few words ang sabi, minsan lang sila magsalita pero very meaningful yun, yung bantayan, dahil talagang yun ay what he says he means, Hindi kagaya ng ng mga babae, minsan iba yung sinasabi, iba yung gusto niyang ipaunawa, Ayan, so yun po yung pagkakaiba ng characteristics ng babae. Ayan, yan ay nilikha ng Panginoon na uniqueness natin. Yun nga lamang ay hindi dapat din nating maging dahilan, maging excuse bilang mga babae na nilikha kasi kaming madaldal, kaya pagpasensyahin nyo kung nagiging nagger kami. Kailan natin dapat pigilin ang ating bibig na magsalita? Kailan po naman natin dapat pilitin na tayo ay magsalita? Ano yung naging bunga nung tayo ay nagpigil magsalita at nung tayo ay nagpilit, pinilit ang sariling magsalita?
Sa anumang ugnayan po, personal man, professional, ito ay banal na ugnayan, yung ugnayan natin sa Diyos. Ginagamit natin ang ating labi upang ipahayag yung ating iniisip, yung ating saloobin, o yung ating kaalaman, yung ating karunungan. No? Ito ay isang paraan ng ating pakikipagtalastasan, yung pagsasalita. Ang sabi niya ron, ano yung mga salitang ginagamit natin o sinasabi natin? Lalo na yung, kumbaga parang, natin, expressions. Ano yung mga salitang lagi nating binabanggit? No, karaniwan noon ang sinasabi ay yung mga salitang, Naks, noon yun. Naks, wow, yan ay mga expression. Meron pang iba na mga common expression ngayon ng mga kabataan na kung minsan parang hindi mo maunawaan. Pero ano daw po ang gusto nating sabihin? Anong mensahe ang binibigay natin sa kanila? Does it build up or destroy people? Ang sabi nga sa Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death. Wow, very strong. And those who love it will eat its fruit. Ang sabi, ang dila ay may kapangyarihan sa buhay at sa kamatayan. At yung mga nagmamahal nito ay kakain ng bunga nito. Ibig sabihin, tayo mismo makakadama, makakaranas ng hindi mabuti o mabuting epekto nung paggamit natin ng ating mga dila. Sabi niya sa Luke 6:45, a good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. Kung anong napupuno sa puso natin, yun po ang sasabihin ng ating bibig, ng ating dila. Kaya naman ang sabi, yung mabuting tao, syempre nag-iipon niya ng mga mabubuting mga salita, mabubuting mga intention sa kanyang puso. Pero ang taong masama ang iniisip, yun din ang bukas ng bibig niya. At yan po ay ating pag-ingatan upang tayo ay hindi makasira kundi tayo ay makapagpatatag. Do not let unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. So, dapat ito'y magiging kapaki-pakinabang sa mga nakikinig. Ito po'y masusumpungan sa Ephesians 4:29. Ang sabi, walang unwholesome, Hindi kaaya-ayang mga usapan, nalalabas sa ating mga bibig. Lahat lang ng mga makakatulong, makapagpapatatag ng ibang mga tao, kahit ng ating sarili, para mag-benefit, makinabang ang nakakapakinig. Those who guard their lips, napakarami po nito sa Bible na pagpapaalala sa atin. Ang mag-iingat daw po ng kanyang mga labi ay nag-iingat ng kanyang buhay. Pero ang mga walang pag-iingat, speak rashly, will come to ruin. Yung hindi natin iniisip, sinasabi agad natin, hindi natin pinag-isipang mabuti. The soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit. And sabi sa Proverbs 15:4. So God gave us lips that we might tell of the goodness of salvation, that we might express our love. Yun po yung ating paggamit ng ating dila para sabihin yung care and concern natin sa iba. Ngayon natutuwa tayo na ang daming mga community pantry na ating napapanood. Parang ang lahat ng tao bukas ang pusong magbigay. At kung ganito po ang laman ng puso natin, siguradong hindi lalabas sa bibig natin ang masasakit na salita, na kahit nga kuhanin na lahat nung nandun sa community pantry, hindi pa natin masabihan yung mga taong yon na makakasakit sa kanila dahil nauunawaan natin may pangangailangan sila, So God gave us lips, our tongue, that we might bring good news to others, that we might love them, share our loves, express our love and care for them, just as God expressed His love, care, and concern to us. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Ang sabing gano'n. Lahat daw po, bawat isa sa atin dapat ay mabilis makinig,
mabagal magsalita, mabagal magalit. Ibig sabihin, hindi agad tayo magsasalita. Makinig muna tayo. Ito po yung hindi natin natutunang mabuti. Akala natin basta makinig, pwedeng sabing gano'n, nakikinig, tapos lalampas sa kabilang tainga, So, hindi po yun ang tamang pakikinig. Ang sinasabing pakikinig ay yung nandun yung focus mo, nandun yung attention mo, sinasa isip mo, napipicture out mo pa, na i-illustrate mo sa isipan mo, at ito ay parang gumagawa sa buhay mo. So, yun po yung sinasabi natin, quick to listen. Sabi, even fools are taught wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues. So kahit nga daw ang mga mangmang, tinuruan silang maging matahimik, matutong tumahimik. Kailan tayo dapat tumahimik? Ang sabi sa Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Kung gusto nating magdala ng kagalingan sa mga pusong nasasaktan, sa mga nakaranas ng mga panghihiya, pagsasabi ng mga masasakit na salita, kung makakausap sila ng mga taong mahinahon, puno ng pag-aalala ang kanilang mga dila, at nararamdaman yung pag-ibig sa kanila, ito po ay papawi ng galit, Ang sabi sa Proverbs 6:16-19, ang isa sa mga hate daw po ng Panginoon, abominable sa Panginoon, ay daw po, lying tongue. Ayan, yung pagsisinungaling. So ito po yung dapat nating ipanahimik, manahimik tayo para hindi magkasala. Ibig sabihin, kung kasinungalingan lang din ang sasabihin mo, huwag mo nang sabihin, dahil ito ay kinamumuhian, kinasusuklaman ng Panginoon, itong pagsisinungaling, mga minamahal. At tayo sa maliit na bagay, malaking bagay, kung minsan ginagawa natin ito hanggang sa akala natin maliit lang naman kasalanan yan, o kaya ay ito na may pwede kong ihingi ng tawad. So mga minamahal, kasalanan pa rin. Yan po ay nagkasuklam-suklam sa Panginoon. Speak only things that build up, softly, kindly, wisely, slowly, tenderly, but also speak bravely when there are things that we should correct, So maging matapang tayong sabihin ito. Matapang in a sense na masabi natin, but it should be with love, mga minamahal. Softly, para sa taong nasasaktan, maramdaman nila na may nadadama yung nararamdaman nila. Wisely, kung hindi dapat sabihin, hindi sasabihin po, maging maingat sa mga salitang ating binibitawan, sa mga balitang ating kinukwento sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan. Ito'y sumisira karaniwan ng mga relasyon. So be wise, before you speak. Think, sabi ganon, hindi lang twice, kundi 10 times. Ayan. Keep quiet when anger is just around the corner, mga minamahal. Kung nandyan nagagalit ang asawa mo, manahimik. Ang mga misis, kung nagbubunga nga, si mister manahimik. Kung si mister strong ang word, parang galit, manahimik naman ang ina ng tahanan. So yan po yung pagkakaunawaan ng mag-asawa. Isang relasyon na maiingatan kung hindi magsasabayan ang parehong speaker. Dapat may speaker, may listener. So yan ay napakahalaga. Walang mauunawaan kapag parehong speaker. Yan. Okay, we should not speak without permission, yung disrespect, Yung ating pagpipigil, ng pagsasalita, para hindi na magdulot ng sakitan sa ating pamilya, sa ating kaibigan, wag nang sabihin sa galit. Sabihin natin na napag-isipan na natin ng ilang minuto, ng maraming beses. And when it is the only way you can do in the midst of mourning, yung ikaw lang ay makapagpakinig, magbigay ng tainga sa taong gusto lang niyang pakinggan mo siya dahil meron siyang dalahin. Alam niyang wala kang maitutulong na sagot, pero alam niyang tugon ka dahil ikaw ay makikinig, mai-unload niya ang kanyang dinadalang bigat sa buhay. Yung disagreement, ito po ay ating wag gamitin ang ating mga pagsasalita
pagsasalita para magtalo-talo na halos nagsisigawan na tayo. Ano po? Understanding someone's suffering, no? Yung ating sympathy, yung ating empathy yan sa ating kapwa. And yung ating control sa paggamit ng ating tongue. Yung confidentiality, may mga bagay na hindi dapat i-disclose ay atin namang sinasabi, no? Ina-announce pa at napapahiya ang ibang tao. Sabing gano'n ni Dionysius, let thy speech be better than silence or be silent. Kung yung sasabihin mo ay mas mabuti kaysa tumahimik, sabihin mo. Or kung hindi ito mabuti kaysa tumahimik, ay tumahimik ka na lang, no? Words have incredible power. They can make people's hearts sore or they can make people's hearts sore. Ito ay pwedeng mag-akit sa puso ng tao na siya po'y siya'y patuloy na kumigasig, magsikap o masaktan ang puso niya, sabi ni Dr. Mardy. Courage is what it takes to stand up and speak and to sit down and listen, sabi ni Winston Churchill. Silence is the ultimate weapon of power, sabi ni Charles de Gaulle. Mga minamahal, kung kailangang tumahimik, gamitin natin ito para magdala ng kapayapaan, magdala ng pag-asa, magdala ng pag-ibig. Kung kailangang magsalita ng mahinahon, ng may karunungan, ng maingat, ng may pagmamahal, at ng may pag-asa. Pagpalain po tayo ng Diyos sa araw na ito. Maraming salamat po, Ma'am Jane. Isa na naman pong makabuluhan at napapanahong pagtalakay ang inyo pong dinala. Isang prinsipyo na kailangan po nating unawain at tandaan, wag nating kakalimutan, yung masusumpungan natin sa Biblia. Ano ang sabi doon? Be slow to speak, quick to listen. Kaya nga daw po ginawa na iisa lang ang ating bibig para mas hindi ito yung gagamitin natin, hindi bibig, kundi yung ating tenga, sapagkat yung ating tenga ay dalawa. Pero alam niyo po, may panahon na inaasahan naman tayo na tumayo sa ating mga magsalita kung ito ay may kinalaman sa ating mga paninindigan. Pero ang tanong, kailan ba tayo dapat manahimik? Ang sabi, minsan yung pagiging tahimik natin or staying silent can be as powerful nung ating mga salitang sinasabi. Minsan, mas makapangyarihan pa nga kaysa halimbawa tayo ay nakikiramay sa namatayan. Maaring kaysa sabihin nating sorry for your loss, mas ramdam nila yung ating pakikiramay kung atin silang yayakapin. Lalo na po kung hindi tayo ngayon kumakaharap sa pandemic. Isa pa, sometimes silence is the best. At minsan, yun lang ang tanging solusyon. Kapag yung isang taong kausap natin ay wala naman sa posisyon na pakinggan or alamin pa yung nais nating sabihin. Sabi nga ni Solomon, the tongue has the power of life and death. Wala nga itong kapangyarihan halos yung ating tongue. Ibig ko sabihin, walang lakas, isa lang siya napakaliit na bagay, pero grabe yung kanyang nagagawa sa tao sa pamamagitan ng ating mga salita. Ang ating pong salita, mga pananalita ay dapat gamitin para mapagaan ang ibang tao, ma-encourage sila, ma-inspire sila, mapalakas sila. Mga kaibigan, kung kayo po ay may katanungan ukol sa ating naging pag-aaral, kung kayo po ay may mga reflections, experiences na gusto ninyong i-share, o kaya po ay gusto ninyong makatanggap ng mga aklat, aralin sa Biblia na patuloy po nating ipinamimigay, makipag-ugnahin lang po kayo sa amin. Maaari po kayong tumawag or mag-text sa 0917-174-2777, 0917-174-2777 or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Ang atin pong toll-free number para sa mga kaibigan naman natin na nasa ibang bansa, 1-800-132-20196. Pwede rin po kayo magpadala ng email sa connect@adventist.ph, mag-iwan ng mensahe, komento sa ating Facebook page, AWR Luzon, Philippines. Ang atin naman pong YouTube channel, Adventist World Radio, North Philippines. At kung nagnanais po kayo ng mga readily available, downloadable na Bible Study Guide for Kids and Adults, feel free to visit bibleschools.com/Central Luzon. Sa bahagi pong ito, pakinggan natin ang mensahe ng makalangit na awitin. Jesus, keep me near the cross, there a precious
beyond the river, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Amen. Napakaganda po ng mensahe ng awitin na ating narinig. Sa ganitong umaga, kahit tayo ay parang nanghihina pa, pag nakakarinig tayo ng mga inspiring music, parang nabubuhayan po yung ating mga kalamnan. At sana po sa maghapon, meron tayong sigla, no, habang tayo ay gumagawa. Magpapatuloy po tayo sa ating serye ng mga kalalakihan sa banal na kasulatan at ito po ay ikalawang bahagi ng ating pagtalakay kahapon tungkol kay Elisha. Kung kahapon po ay yung calling ni Elisha, ngayon naman ay yung kanyang ministeryo. Yung kanyang ministeryo ay kasama, no, sa paggawa niya yung mga parang miracles. May mga ginawa siyang kababalaghan at both personal as well as a national level. Si Elisha po ay propeta na yung kanyang counsel hinahana, pumupunta sa kanya ang mga hari, ang mga commoners. Ganon ang naging ministry ni Elisha. No question po, malinaw na siya ay tinawag ng Diyos. Ngayon po ay balikan natin ang kanyang mga karanasan sa ministeryo. Muli, ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Ito ay may kinalaman sa ministry ni Eliseo. Kung ating pag-aaralan ang banal na kasulatan, sa isang pangyayari sa ministry naman ng ating Panginoon sa lupang ito, samantalang sila ay nasa isang bundok, kasama niya si Peter, James, and John, ay nagkaroon ng pagbabagong anyo o yung Mount of Transfiguration. Kasama ng ating Panginoon si Moises at gayon din si Elias. Si Moises, bago siya namatay at bago na isalin kay Josue ang pangunguna sa bayan ng Diyos, pinaakyat ng ating Panginoon si Moises sa Mount Nebo. Pinakita ng ating Diyos ang kalaparan ng lupang pangako, subalit siya ay hindi nakapasok sa Kanaan na lupang pangako. At pagkatapos na ipinakita ng Diyos ang kalaparan nito, si Moises sa edad na 120, siya'y namatay. Inilibing ng ating Panginoon ayon sa Biblia. Subalit, kung ating babasahin ang aklat ng Judas, siya'y kinuha ng anghel ng Panginoon, dinala sa langit at kasama sa Mount of Transfiguration. Hindi man nakapunta si Moises sa lupang pangako, subalit siya'y dinala ng ating Diyos sa makalangit na Kanaan. At ang isa nakita ay si Elias, na lingkod ng ating Panginoon. Siya'y hindi namatay, subalit kinuha ng ating Panginoon, inakyat sa langit sa pamamagitan ng sinasabi sa Kapitulo 2 ng 2 Hari, ating simulan sa versikulo 11 at 12, samantalang sila naglalakad at nag-uusap, isang karwaheng apoy at mga kabayong apoy ang naghiwalay sa kanilang dalawa, at si Elias ay umakyat sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Iyon ay nakita ni Eliseo at siya'y sumigaw, "Ama ko, Ama ko!" Mga karwain ng Israel at mga ngabayo nito, ngunit siya'y hindi na niya nakita, kaya't kanyang hinawakan ang kanyang sariling kasuotan at pinunit sa 2 piraso. Pero bago yun, sapagkat nagpapaalam na si Elias kay Eliseo, narito ang kahilingan ni Eliseo kay Elias.
ang wika sa ating Biblia sa versikulo 8, 9 at 10. At kinuha ni Elias ang kanyang balabal at tiniklop ito at hinampas ang tubig at nahawi ang tubig sa isang panig at sa kabila hanggang sa ang dalawa ay makatawid sa tuyong lupa. Kaya nga nagkaroon ng miracle, ng himala, sapagkat ginamit ni Elias yung kanyang balabal na yon. At ang sabi sa versikulo 9, nang sila'y makatawid, sinabi ni Elias kay Eliseo, hingin mo kung ano ang gagawin ko sa iyo bago ako kukunin sa iyo. At sinabi ni Eliseo, hayaan mong mapasa akin ang dobling bahagi ng iyong espiritu. Sa 10, siya ay tumugon, ang inihingi mo ay isang mahirap na bagay. Gayunmay kung makita mo ako habang ako'y kinukuha sa iyo, iyon ay ipagkakalob sa iyo, ngunit kung hindi mo ako makita, iyon ay hindi mangyayari. Kaya samantalang ngayon, ang lingkod ng Diyos na si Elias ay kinukuha ng ating Panginoon, ang sabi sa 13, kinuha niya ang balabal ni Elias na nahulog sa kanya at siya'y bumalik at tumayo sa pangpang ng Jordan. 14. Kanyang kinuha ang balabal ni Elias na nahulog sa kanya at hinampas ang tubig na sinasabi, nasaan ang Panginoon, ang Diyos ni Elias, nang kanyang mahampas ang tubig ito ay nahawi sa isang panig at sa kabila at si Eliseo ay tumawid. Kaibigan, kung papaano ginamit ni Elias ang balabal na yon at nahawi ang tubig, gayon din ay ginamit ni Eliseo. Tandaan natin ang kanyang hiningi kay Elias, ang wika sa versikulo 9, at sinabi ni Eliseo, hayaan mong mapasa akin ang dobling bahagi ng iyong espiritu. Kaya nga ang Diyos na pumapatnubay kay Elias, siya rin ang Diyos na pumatnubay kay Eliseo. Sapagkat pagkatapos ni Elias, tinawag ng Diyos si Eliseo. At sabi ng Panginoon ay pahiran mo ng langis si Eliseo at gayon din ang ginawa ngayon ni Elias. Kaya nga ang sumunod na naglingkod para sa bayan ng Diyos, walang iba kundi si Eliseo. Narito ang mga kabalaghan na nangyari samantalang ginamit ng Diyos ang kanyang lingkod na si Eliseo. Kung ating titingnan sa Kapitulo 2 ng Segunda Hari, versikulo 19 hanggang 24, narito ang mga sumusunod ng mga kabalaghan na ginawa ng Diyos na ginamit si Eliseo. Ang sabi sa 19, at sinabi ng mga mayayaman sa lungsod kay Eliseo, tingnan mo, ang kinalalagyan ng lungsod na ito ay mabuti gaya ng nakikita ng aking Panginoon. Ngunit ang tubig ay masama at ang lupa ay walang bunga. Kaya nga ngayon may problema. Bagamat sinasabi natin na may tubig, subalit ang tubig ay masama at ang lupa ay walang bunga. Kaya ito ay inilapit ngayon kay Eliseo na lingkod ng ating Panginoon na isang propeta. At ang sabi sa versikulo 20, sinabi niya, dalhan ninyo ako ng isang bagong banga at lagyan ninyo ng asin at kanilang dinala sa kanya. At sila'y pumaroon sa bukal ng tubig at hinagisan niya ng asin at sinabi, ganito ang sabi ng Panginoon, ginawa kong mabuti ang tubig na ito. Mula ngayon, hindi na magkakaroon mula sa rito ang kamatayan o ng pagkalaglag. Sa gayoy bumuti ang tubig hanggang sa araw na ito ayon sa salita ni Eliseo na kanyang sinabi. Kaya nga, kung papaano sa panahon ni Moises, yung tubig sa Mara ay hindi mainom. At noong nilagyan ng
isang sanga ayon sa sinabi ng Panginoon kay Moises, at yung tubig samantalang nandoon yung sanga ay nainom ng bansang Israel. Ngayon sa panahon ni Eliseo, ang inilagay naman ay asin, at pagkatapos ngayon, ang tubig ay naging mabuti. Kaya yun ang isa sa ginawa ng Diyos sa magitan ni Eliseo. At makita natin sa bagong tipan ang asin, ang sabi ng Panginoon, kayo ang asin ng sanlibutan, na ang mga lingkod ng Diyos ang pampalasa sa sanlibutan. At sa magitan ng ginawa ni Eliseo, ngayon ang tubig ay nainom at naging mabuti ang tubig. At ang wika pa sa versikulo 23, mula rooy pumunta siya sa Bethel, at samantalang siya'y nasa daan, may mga kabataan na dumating mula sa bayan na sinasabi, "Humayo ka, ikaw na kalbo." Ito ay isang leksyon sa mga taong para bagang ginagawang katuwaan ang kapansanan ng isang tao. Yung sinasabing pambubuli. Anong nangyari ngayon sapagkat binubuli ang lingkod ng ating Diyos? Ang sabi ng Biblia sa versikulo 24, nang siya'y lumingon at makita sila, kanyang sinumpa sila sa pangalan ng Panginoon, may lumabas na 2 osong babae mula sa gubat at nilapa ang 42 kabataan sa kanila. Mula rooy, pumunta siya sa bundok ng Carmel, at pagkatapos ay bumalik siya sa Samaria. Kaibigan, ito ay isang leksyon sa maraming mga tao. Huwag nating gawin na pagtuya o pambubuli ang kapansanan o kakulangan ng iba. Sapagkat marahil tayo ay natutuwa, subalit yung tao naman na binubuli natin ay malungkot at hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Meron pang isang pangyayari ngayon na nakipagdigma ang Israel sa Moab, at sumama sa Israel ang Huda at saka ang Edom. At sapagkat ito ang nangyari dahilan ng wika ni Eliseo, dahilan sa hari ng Huda, pinakinggan ng lingkod ng Diyos ang karaingan. At ang sabi sapagkat sila ay dumaing at nagtanong si Haring Josaphat, ang wika sa ating Biblia, sa 3:10 at 11, at sinabi ng hari ng Israel, kahabag-habag tayo, tinawag ng Panginoon ang 3 hari ito upang ibigay sa kamay ng Moab. Ngunit sinabi ni Jehoshaphat, wala ba ritong propeta ng Panginoon upang tayo'y makapagsangguni sa Panginoon sa pamagitan niya? At isa sa mga lingkod ng hari ng Israel ay sumagot, si Eliseo na anak ni Shaphat, na siyang nagbuhos ng tubig sa mga kamay ni Elias ay narito. Kaya nga sumangguni ngayon ang isang hari ng Huda sa lingkod ng Diyos. At sapagkat ganito ang ginawa, ibinigay ng Diyos ngayon ang tagumpay, alang-alang ngayon sa sinabi ng lingkod ng Diyos na hari ng Huda, at ginamit ang propeta ng Diyos. Kaya ang sabi sa versikulo 15, ngunit ngayoy dalhan ninyo ako ng isang manunugtog, at nang ang manunugtog ay tumugtog, ang kapangyarihan ng Panginoon ay dumating sa kanya, at kanyang sinabi, ganito ang sabi ng Panginoon, punuin ninyo ang libis na ito ng mga hukay, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kayo'y hindi makakakita ng hangin ni ang ulan, ngunit ang libis na iyon ay mapupuno ng tubig, at kayo'y makakainom, kayo at ang inyong mga baka at ang inyong mga hayop. Ito'y magaan lamang sa paningin ng Panginoon. Ibinigay rin niya ang mga Moabita sa inyong kamay. Kaya nagtagumpay ang mga haring ito sapagkat nanguna ang Diyos. Ibinigay ng Diyos sa kanilang mga kamay ang tagumpay. Meron pa ring isang pangyayari sa ministeryo ngayon ni Eliseo.
Ito ay nasa Kapitulo 4, ating simulan sa 1 ng Segunda Hari. Ang wika nga ng Biblia, ang asawa ng isa sa mga anak ng mga propeta ay dumaing kay Eliseo. Ang iyong lingkod na aking asawa ay patay na. Nalalaman mo na ang iyong lingkod ay takot sa Panginoon. Ngunit ang nagpapautang ay naparito upang kunin ang aking 2 anak upang maging mga alipin niya. Sa makatwid ay para bagang isinanla ang 2 anak. At ngayon, wala nang kasama ang babaeng ito na ang kanyang asawa ay patay na. Kaya ngayon, dumaing siya sa lingkod ng ating Diyos. Ano ang tulong na ginawa ng lingkod ng ating Diyos? Ang sabi niya, ano bang meron ka? Sapagkat ang babaeng ito ay walang maghahanap buhay sa kanya at pagkatapos ang 2 anak niya ay kukunin pa sa kanya. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, ano bang meron ka? Ang sabi niya, ako ay merong bangan ng langis. Ang sabi ng lingkod ng Diyos, kung ating babasahin ang pangyayaring ito, manghiram ka sa iyong mga kapitbahay. At pagka marami na ngayon ang lalagyan ng langis, ay ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pinto at iyong lalagyan ng langis. Kaya nga ang sabi sa versikulo 4, pagkatapos ay pumasok ka, ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan at iyong salinan ang lahat ng nasidlang iyon at kapag puno na ang isa, itabi mo iyon. Kaya't iniwan siya at ang kanyang mga anak ay nagsara ng pintuan at habang kanilang dinadala ang mga sidlan sa kanyang sinasalinan. Versikulo 6, nang mapuno ang mga sidlan, sinabi niya sa kanyang anak, dalhan mo pa ako ng isang sidlan. At sinabi niya sa kanya, walang iba pang sidlan. Pagkatapos ay tumigil ang langis sa pagdaloy. At sapagkat maraming langis, ang sabi ng lingkod ng Panginoon, ipagbili mo ang langis at tubusin mo ang iyong mga anak. Gayun na lamang ang pagtulong ng lingkod ng Diyos na ito sa babaeng namatay ang kanyang asawa at kukunin sana ang 2 anak upang maging alipin. Nadama ng lingkod ng Diyos na ito ang pangangailangan, tumulong siya. Kaibigan, sa panahon ng pangangailangan na kapag tayo lumapit sa Diyos, ang Diyos ay tutulong sa atin. Wala nang magagawa ang babaeng ito, subalit ang Diyos ay gumawa ng isang himala sa magitan ng kanyang propeta at sumunod. Ang sabi nga ng Biblia, siya ay may takot sa Diyos, sumunod sa sinasabi ng lingkod ng Diyos, at sapagkat may takot sa Diyos at siya'y sumunod sa sinabi ng propeta ng Diyos, ano nangyari? Nagkaroon ng himala. At sapagkat ngayon marami ng langis, pinagbili at binayaran ang kanyang pagkakautang. Kaya kaibigan, kapag tayo ay nakinig sa salita ng Diyos at tayo ay may takot sa Diyos, ang Diyos ay gagawa ng isang himala. Meron pa rin isang pangyayari, si Eliseo at ang babaeng mayaman mula sa Sunem. Ang wika sa versikulo 8, isang araw si Eliseo ay dumaan sa Sunem, na roon ay nakatira ang isang mayamang babae na humimok sa kanya na kumain ng tinapay. Kaya tuwing siya'y daraan doon ay pumupunta siya roon upang kumain ng tinapay. Sa makatwid, ang babaeng ito na mayaman, siya'y hindi nagkait ng pagkain sa lingkod ng Diyos. At pagkatapos ang sabi pa, pinagawa ng isang silid, binigyan ng bed, binigyan ng ilaw, sapagkat tuwing ang lingkod ng Diyos ay magdaraan doon, ay meron siyang lugar. At pagkatapos ang sabi ay, meron ka bang kahilingan? At ang wika ng lingkod ng Diyos na ito, na sa madaling salita, ang babaeng ito ay walang anak, matanda ng kanyang asawa. Ang sabi ng ating Biblia sa versikulo 14, at kanyang sinabi, ano ang dapat gawin para sa babae? At sumagot si Gehazi. Si Gehazi ay assistant ni
Propeta Eliseo. Sa katunayan, siya'y walang anak at ang kanyang asawa ay matanda na. Kanyang sinabi, tawagin mo siya. Nang kanyang matawag siya, ang babae ay tumayo sa pintuan. 16. Sinabi niya, sa panahong ito, sa pagikot ng panahon, ikaw ay yayakap sa isang anak na lalaki at kanyang sinabi, hindi, Panginoon ko, ikaw na tao ng Diyos, huwag kang magsinungaling sa iyong lingkod. Ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki ng panahong iyon sa pagikot ng panahon gaya ng sinabi ni Elias sa kanya. Kaya nga, sapagkat napakabuti ng babaeng ito na mayaman sa lingkod ng ating Diyos, kaibigan, ang Diyos ay gumanti ayon sa salita ng propeta. Kaya nga, kung tayo ay maging mabait at maging matulungin, lalo na sa mga lingkod ng ating Diyos, gaganti ang Diyos sa atin. Meron akong isang karanasan. Ako ay taon-taon nagpupunta sa Amerika. At ang aking tinutuluyan, ang mag-asawa ay matagal ng mag-asawa, subalit wala silang anak. Ang sabi ko sa Panginoon, Panginoon, wala akong maaring maiganti sa mag-asawang ito. Nalalaing kami, kasama kong aking pinsan din na pastor, nalalaing kami at pagkatapos aming dinalangin sa Diyos nawa, bigyan ng anak ang mag-asawang ito. Tumugon ang ating Panginoon, napakabuti ng ating Diyos, tumutugon sa ating mga panalangin. At ang mag-asawang ito ngayon ay merong 2 anak, isang lalaki yung panganay at saka isang babae yung bunso. Kaibigan, walang mahirap sa Diyos. Ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. At pagkatapos dumating ngayon ang panahon, ang batang ito ay sumakit ang ulo, samantalang kasamang kanyang ama, at pagkatapos ngayon inuwi sa bahay, sa madaling salita, ayon sa storya sa Biblia, ang bata ay namatay. Tinawag ng babaeng ito ang propeta ng ating Diyos, at sapagkat ginamit ng Diyos ang kanyang lingkod na ito, kaibigan, ang bata ay nabuhay. Na kung papaano si Elias ay binuhay ang isang batang lalaki, gayon din ang ginawa ni Eliseo. Ayon sa salita ng ating Diyos, nabuhay ang bata. Kaibigan, walang mahirap sa Diyos. At meron pa ring himala ang ginawa ng ating Panginoon. Ang sabi sa Kapitulo 4, ating simulan sa 38, nang si Eliseo ay bumalik sa Gilgal, may taggutom sa lupain habang ang mga anak na mga propeta ay nakaupo sa harapan niya. Sinabi niya sa kanyang lingkod, isalang mo ang malaking palayok at ipagluto mo ng pagkain ang mga anak ng mga propeta. Ang isa sa kanila ay lumabas sa parang upang kumuha ng mga gulayin. At nakakita ng isang baging na ligaw. Namitas siya roon hanggang sa ang kanyang kandungan ay napuno ng ligaw na bunga. Siya'y bumalik at pinagputol-putol ang mga iyon sa palayok ng pagkain na hindi nalalaman kung ano ang mga iyon. Kanilang inihain ang ilan upang kainin ng mga tao. Subalit nang sila'y kumain ng linuto, sila'y nagsisigaw, o tao ng Diyos, may kamatayan sa palayok, hindi nila makain. Ngunit kanyang sinabi, magdala rito ng kaunting harina, iyon ay kanyang inilagay sa palayok, at ang kanyang sinabi, hiyain ninyo sa mga tao ninyo upang sila'y makakain at hindi na nagkaroon pa ng anumang nakakasama sa palayok. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. At gayon din si Naaman ay pinagaling ng Diyos sa magitan ng propeta ng ating Panginoon. Kaibigan, walang imposible sa Diyos. Kung noon ay merong himala na ginawa ang Diyos sa magitan ng kanyang lingkod, maging sa panahon na ito, I believe in miracle because I believe in God. At sa isa pang pangyayari, bago natapos ang kanyang ministeryo, si Eliseo ay
dumating ang panahon ngayon siya'y namatay na. At nung namatay ngayon si Eliseo, nilibing siya ayon sa Biblia sa Kapitulo 13, versikulo 20, at samantalang merong inililibing at ang mga Moabita ay palaging sumasalakay, nagbandali ang mga naglilibing. At pagkatapos nilang sabi sa versikulo 20, namatay si Eliseo at kanilang inilibing siya. Noon ang mga pulutong na mga Moabita ay laging sumasalakay sa lupain sa panahon ng tagsibol. At habang inililibing ang isang lalaki, kanilang natanaw ang isang sumasalakay na pulutong at ang lalaki ay nihagis sa libingan ni Eliseo. At nang sumagi ang tao sa mga buto ni Eliseo, siya'y muling nabuhay at tumayo sa kanyang mga paa. Kaibigan, patay na si Eliseo. Subalit noong yung katawan at taong namatay ay naiyagis sa mga buto ni Eliseo, nabuhay ang lalaki. Kaibigan, ang Diyos ay Diyos ng himala. Ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin sapagkat ang Diyos ay tunay na makapangyarihan at ang Diyos ay tumutugon sa pangangailangan ng kanyang mga anak. Bago tayo manalangin ay nais kong basahin ang sinasabi sa Biblia sa Pilipos 4:6 at 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo, na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Tayo ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami na walang imposible sa aming Diyos. Ang aming Diyos ay tumutugon sa panalangin ng kanyang mga anak. Nagbibigay ng ganti sa mga may kabaitan sa mga lingkod ng aming Panginoon. Pagpalain po ng aking kaibigan. Pagpalain po ang kanyang buong sambayan. Ingatan po, O Diyos, ang kanyang mga pananim. Bigyan po sila ng malusog na pangatawan. Ilayo po sila sa anumang pandemic sa kanilang buhay. Marami pong salamat sa inyong pagtugon sa aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Pagpalain ka nawa ng ating Diyos. Maraming salamat po, Pastor Romy. Grabe yung naging ministry ni Elisha na ang panalangin niya bago sa kanya ipasa yung responsibility na yon ay dobleng takal ng espiritu na kay Elijah at ganun nga ang kanyang tinanggap. Yung kanyang ministry, maraming miracles, maraming kababalaghan. Kaya nakapaglingkod siya sa mga tao sa pamamagitan ng kapangyarihan, ng kabutihan ng Diyos. Di ba maraming binanggit si Pastor Romy, yung isa ay, alam natin, yung isa sa mga asawa ng propeta, naging widow siya, nagkaroon siya ng maraming utang. Si Elisha, nanampalataya siya na kayang i-multiply ng Diyos yung kanyang oil, enough para mabayaran yung kanyang mga utang at magkaroon pa ng extra para ibenta at i-provide sa kanyang family. Si Elisha ay naniwala, nanampalataya siya sa Diyos na magkakaroon ng anak, yung mag-asawa na very hospitable, nagpapatuloy sa kanya palagi. At noong yung anak na yun ay namatay, nagkaroon nga ng anak at nung namatay, naniwala uli si Elisha sa Diyos na kaya niyang buhayin iyon mula sa patay. Si Naaman, very familiar na story, na pinagaling sa pamamagitan ng paglubog ng 7 beses sa river. Nawala ang kanyang leprosy. Yung mga Syrians na tinithreatened, ang bayan ng Diyos, naging bulag sila. At after po ng buhay ni Elisha na puno ng mga kababalaghan, si Elisha ay nagkasakit. Pero sinunod niya pa rin yung revelasyon ng Diyos at nag-prophesy siya hanggang sa kanyang kamatayan. And even after he was buried, this is the catch, patay na siya, nakalibing na siya, when Moabites put a dead man into Elisha's tomb, anong nangyari? At na-touch yung mga bones ni Elisha,
he was revived and he stood on his feet. Grabing kababalaghan. Napakalinaw po sa buhay ni Elisha na mahal niya ang Diyos. Una sa lahat, mahal niya ang bayan ng Diyos, ang Israel. At he was never intimidated. Kanyang tinupad, ginawa niya yung mga direktiba, mga instructions sa kanya ng Diyos. Nabuhay siya upang makita yung mga katuparan ng prophecies ni Elijah. Si Elisha po ay isang totoong hero at champion of God. Napaka-inspiring ng buhay po ni Elisha. Mga kaibigan, kung kayo po ay may katanungan sa ating naging pag-aaral, meron po kayong pagnanasa sa inyong puso na magsaliksik ng mas malalim, ng banal na kasulatan, mas makilala ang mga taong itong ginamit, naging instrumento ng Panginoon, or gusto niyo po makatanggap ng mga aklat aralin sa Biblia na patuloy po nating ipinamimigay, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Ganun din po, kung meron po kayong mga prayer request, nagnanais kayo na may makasama na maglapit po ng inyong mga kahilingan sa ating Panginoong Diyos, huwag po kayong mag-atubili na ipadala dito sa mga numerong aking babanggitin, 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Meron po tayong prayer team dito na handang samahan kayo, at meron po tayong Diyos sa langit na kagaya ng Diyos ni Elisha. Siya pa rin po yun, yung Diyos natin sa langit, yung Diyos ni Elisha. Sa ay buhay, siya ay namamagitan sa atin ngayon, at siya po ay Diyos na nais ang pinakamabuti para sa atin. Sa mga kaibigan naman po natin na nasa ibang bansa, maaari din po kayong tumawag 1-800-132-20196. Libre po yan. 1-800-132-20196, o kaya po ay mag-iwan ng mensahe sa email connect@adventist.ph, or mga komento sa atin pong social media pages, our Facebook page AWR Luzon, Philippines, our YouTube channel Adventist World Radio North Philippines. At kung gusto niyo po ng mga readily available na Bible study guide, may pambata, meron po para sa atin ng mga adult, feel free to visit bibleschools.com/Central Luzon. Muli mga kaibigan, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik on behalf of the staff at lahat po ng bumubuo ng Tinig ng Pag-asa. Amin po kayong inaanyayahan na patuloy na sumubaybay, at encourage nyo rin po ang inyong mga friends. God bless you po. Magkita-kita tayo bukas. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin.